Hello guys, I'm Dennis Villarosa and I'm one of the owners and Vice President of I1. So what would be your job when you join I1? Number one, you have to treat yourself as the owner. Ibig sabihin, you have to learn and commit. Kahit saan naman pong business, pag hindi po natin yan inaral at hindi po tayo nag-commit, let's face it, hindi po tayo kikita sa business na yan. Kung titignan po natin ang Jollibee, pag pumunta po kayo sa main website ng Jollibee, makikita niyo po dyan, even before a new Jollibee franchisee gets started with building his restaurant, he has to undergo a basic operation training program. Kung titignan niyo po ang Jollibee, 30 million investment na inaaral pa, how much more is this one? Mas malupit pa nga po ang McDonald's. Why? Kasi ang McDonald's po, may sarili po siyang hamburger university. Ibig sabihin, pag gusto mo mag-franchise, pupunta ka sa Amerika, mag-aaral ka, na malupit dyan, may exam po yan, right minus wrong. Pag binagsak mo po yung exam, kahit na po may pera ka, hindi ka po magkakaroon ng franchise. Actually, nalaman ko po yan nung nabasa ko po yung Entrepreneur Magazine at ang ini-interview po doon yung may-ari po ng McDonald's Baclaran. So, ganun po ang ginawa niya. No? Sabi niya nga po, ang requirement po ng McDonald's, kailangan po 40 years old ka. May 3 kang business na existing at kumikita. Hindi mo po pwedeng pag-practicean ng McDonald's. Imagine niyo po, ganun kabigat ang requirement. Tapos, nagpunta siya sa Amerika, nag-aral siya, nag-exam siya, right minus wrong. Nung napasan na po siya at nagkaroon na po siya ng McDonald's na franchise, akala niya po ganun kadali lang. Ang ginawa niya po para mas mamanage niya po ng tama, bumili po siya ng folding bed and doon po siya natutulog sa loob ng store niya. And meron pa pong isa, nabasa ko po, may-ari po ng Jollibee Batangas. Ang ginawa naman po nitong tao na to, bumili po ng sofa bed, natutulog po sa loob ng Jollibee. Kaya po pagbukas po ng store ng mga crew, nagugulat, nandun po yung may-ari ng Jollibee. What's the point? Kung titignan nyo po, 30 million investment ang McDonald's and Jollibee. Pero tignan nyo po yung may-ari. Sobra po nilang inaral at sobra po silang nag-commit. Kaya kung titignan nyo po, pag meron po kayong nakausap at nagsabi sa inyo, naku, galing na ako, sumali na ako sa ganyang business, hindi naman ako kumita, hindi ako yumaman. Kaya at least alam nyo na po kung ano po yung reason kung ba't hindi po sila kumita o yumaman. Kasi po, hindi po sila nag-aral at hindi po sila nag-commit sa business na to. And simple lang po, kung meron pong swimming pool at hindi ka natutong lumangoy, alam ka namang pagsisipain mo yung swimming pool at sisihin mo yan kung hindi ka natutong lumangoy. Let's face it, nandyan na yung swimming pool, hindi ka nag-aral, kaya hindi ka natutong lumangoy. So sa business po na to, hindi po company ang may kasalanan kapag hindi ka kumita. It just so happen, hindi mo inaral at hindi ka nag-commit. Lalo na po, libre naman po lahat ng training. Naka-video na nga po, panonoorin nyo na lang po. So ikaw na lang po talaga ang magko-commit para aralin yung business na to. Number 2 po na magiging trabaho natin was we use and patronize the products. Kung titignan po natin ang mini stop, yan po ang may-ari ng C2. Kaya po ang San Miguel, naglabas din ng sariling beverages niya. Kaysa bumili ako ng C2, ang bibiling ko, sarili kong produkto. Now, ang mini stop po, naglabas po ng blue na tubig and yung hidden spring. Why? Kasi po ang San Miguel, yan po ang may-ari ng Wilkins at Magnolia na pure water. Now, ang Great Taste po na kape, ang may-ari po niyan, mini stop. Kaya po ang San Miguel, naglabas din siya ng sarili niyang kape, San Mig Cafe. Ang gagamitin ko, sarili kong kape. Would you believe, even po si Lusutan, may sariling produkto. May sarili po siyang mineral water, absolute. Ang inumin niya, sariling tubig niya rin. Ang malupit po, SM bonus. Why? Kasi po ang SM po, naglabas na ng sarili niyang produkto. Lahat po, from suka, toyo, patis, pati po prutas, may sarili ng SM bonus. And that's simple po. Kapag sumali po tayo sa I1, may sarili po tayong mga produkto. Meron po tayong beauty products, sabon, kape, and juice. Ibig sabihin, kesa uminom ka ng San Mig na kape o Great Taste, siyempre ang inumin nyo po yung kape natin. That's simple. Yung ginagawa po ng malalaking negosyante, patronizing their own product, yun din po ang gagawin natin sa I1. Now, next po yung tinatawag po na suki or loyal customers. Let's face it, lahat po ng business, dito po nakadepend. Kung gusto mong lumaki yung business mo, dapat dumami ang loyal customers mo. Kapag ka po naubos yan, alam mo na po kung saan papunta business mo, magsasara yan. So that's the reason po, ang Mercury Drug, para po matrap lahat ng suki, naglabas po sila ng suki card. Ang National Bookstore naman, laking National Bookstore card. Ang SM Advantage card. Ang Jollibee naman po, Happy Plus. Ang Petron card. And let's face it, pati nga po Starbucks, naglabas na po ng sariling card. And ang pinakamalupit po na suki card, yung tinatawag po na SIM card. Bakit? Kasi po, pag bumili ka niyan, yan na po ang personal number mo, lifetime ka na po maglo-load. So, nakatali ka na po talaga dyan. Now, kung titignan nyo po, lahat po itong konsepto na po, saan po ito nagmula?
Lahat po yan, ang pinagsimulan po niyan, yung business po na to. Kasi po, nakita po nila sa ganitong business, natatali po yung mga consumer. Kaya po naglabas sila niyan. Yun nga lang po, tayo po, meron po tayong I1 discount card. Ang SM Advantage card po, pag kinuwento mo, pag yan po kaibigan mo kumuha at bumili sa SM, wala ka pong kita sa bibili niya. Yun po ang disadvantage nun. Sa I1 naman, pag ito ang kinuwento mo at yung kaibigan mo kumuha, nag-join, kahit saan po siya bumili ng I1 store, kahit online pa yan, sa lahat po ng bibili niya, kikita ka po dyan. So, yun po ang kagandahan po ng business po natin. Number 3 po na magiging trabaho natin was we advertise. We are the commercial model. Kung titignan niyo po si Piolo Pascual at si Angel Locsin, commercial model po sila ng Sunmig Cafe. Pero hindi naman po tayo pumupunta sa bahay nila at kumakatok para bumili ng kape. Pero imagine, since in-advertise nila, kumita po sila dyan. Same po with ito pong dalawang sikat na tao na to, Aldab, na bago pong model ng Coke. Hindi naman po tayo kumakatok sa bahay nila para bumili ng Coke. Pero still, it's because in-advertise nila, kumita po sila. Lahat po ng malalaking kumpanya, nagbabayad po ng malaking amount para sa commercial model. And yun po yung reason kung ba't po tayo kumikita ng malaki dito. Why? Kasi po, tayo na po yung commercial model. Tayo na po yung nag-advertise. Kaya pag tinanong ka, ano trabaho mo, sabihin mo, you're a part-time commercial model. Kaya sasabihin sa'yo, ba't ang pangit mo? Kasi kinukuha sa amin, pangit Kaya nga pati ikaw, tanggap ka. You join my business, commercial model ka na rin. And kikita ka na every time ina-advertise mo yung produkto. So that's simple. Number 4 po na magiging trabaho natin is we sponsor and recruit. Dito na po napakaraming tao na negative. Sabi nilang gano'n, kaya nga ayokong sumali sa ganyang business kasi mag-sponsor ako, magre-recruit ako. Babalikan po natin yung pinag-usapan natin kanina na suki. Again po, pag dumami po yan, lalaki po yung business mo. Pag naubos po yan, magsasara yung negosyo mo. So that's simple. Ibig sabihin, pag nagnegosyo ka, nagtayo ka ng bigasan, nagtayo ka ng grocery, ang una po nga hanapin was yung suki. Mag-iikot ka, maghahanap ka, magre-recruit ka ng mga suki mo. Actually, may nakausap nga po ako, may-ari po ng mineral water station. Sabi niya gano'n, alam mo pare, pag hindi ako makabenta rito sa store ko, ang gagawin ko, magbabike ako, iikot ako sa mga subdivision, at maglalagay ako ng flyer sa mga pinto nila. At anong malupit dyan, minsan, umiikot pa ako sa mga office at nagpo-provide ako ng mga water dispenser para sa akin na sila kukuha ng tubig. Sabi niya gano'n, imagine, ang puhunan ko sa isang water dispenser is 5,000 pesos. So imagine mo po, para po siya makarecruit ng loyal customer or suki, 5,000 ang puhunan niya kada opisina. Sa atin po, hindi na nga po tayo mamupuhunan ng gano'n. Now, kung titignan niyo po, even po yung mga call center na businesses, hindi po yan mag-i-exist kung hindi po yan nag-recruit ng call center agent. Malamang isa ka nga sa na-recruit. Even po yung mga hospital, hindi po mag-i-exist yung business na yan kung hindi po sila nag-recruit ng nurse at doktor. Now, even po sa franchising business, nagre-recruit po ang Jollibee na mag-i-invest po ng franchise o bibili ng franchise. Kasi kung hindi, paano po lalaki or kikita yung business niya? Lalo na po ang Globe, Smart, and Sun Cellular. Kung di po sila magre-recruit ng mga subscriber, paano po kikita yung business nila? So, ibig sabihin, dahil businessman sila, nagre-recruit sila. Number 3 po, Facebook, Google, and YouTube. Libre po yung mga website na yan. Paano po kikita yan? Sigurado magsasara yan kung di yan magre-recruit. Ano po ang nire-recruit nila? Ang nire-recruit nila yung mga tao na willing po mag-advertise sa kanila para po maging profitable yung business at doon po mag-exist yung business nila. Number 4 po, kung titignan nyo po yung stock market, yung mga bangko, sila po, nagre-recruit po sila ng mga depositor or investor. Parang ako po, kung Jollibee ako, magbebenta ako ng share of stock para mag-invest ka po sa akin. And yung pera mo magamit ko para mapalaki ko yung business ko. Kung titignan nyo po, malalaking negosyante po, nagre-recruit. In fact, presidente na nga po ng Pilipinas, umiikot po sa iba't ibang country para mag-recruit po ng foreign investors. So kung titignan nyo po, kahit saan pong negosyo, kailangan mo pong mag-recruit. Wala pong negosyo na hindi nagre-recruit. Kaya nga po ang pagbabasihan mo lang, ikaw ba ang nire-recruit o ikaw ang nagre-recruit? Pag ikaw ang nare-recruit, don't expect na asenso ang buhay mo o yayaman ka kasi still, empleyado ka. Ang mga taong nagre-recruit, yan po yung mga negosyante. Kaya kapag nagre-recruit ka, dapat positive ka. Kasi at least alam mo na kung saan sila papunta at kung ano narating nila, doon ka rin papunta at yun din ang mararating mo. Kaya ako, I'm very positive. Nagre-recruit ako, it's because negosyante ako. So, again, I will leave you with this quotation by Napoleon Hill. Your big opportunity may be right where you are now.
Kung ikaw po nagdadasal ka ng opportunity para magbago ang buhay mo, baka ito na po yung opportunity na hinihintay mo. So, please, don't miss this opportunity. Grab this opportunity. Ngayon pa lang po, I welcome you sa I1. Welcome sa I1.